Kaka! Welcome back sa ating 15th episode. 15! Nandito na naman po ang inyong mga Madaling kausap! with ako And Marie! Tumawa din ako. Pasintabi muna po sa mga kumakain. At nakakita po kayo ng ilaw na paka. For today's video. Alam mo kaya hindi mo na ako nag-short kasi hindi ako ready. Ako yung init na po. Pasensya Pero na kayo. mainit talaga kaya naka-aircon na kami. Putok na yung summer dito sa grabe. Malta. We are halfway. More than halfway na tayo sa buong taon. Yeah. At saka mahaba din ang araw dito. Oo, mahaba na din ang araw. 8:30 may araw pa po kami. Maraming salamat. Sa lahat. Sa nakinig. Yes. At subaybay, Yes. nag-comment, nakitawa sa amin sa mga episodes natin. Subscribe. Yung mga nakaraang linggo, yung batang-bata ka pa, yung hindi Yes. lahat ng best for you. At yung mga Correct. ano pa. Always na. Bago kami mag-umpisa, lagi kami magpapasalamat sa inyo. Yes. Maraming salamat sa aming 7 subscribers. Yay! Lumalago na po kami. Hindi sila natitinag. Sumasagot pa din talaga sila sa mga Yung matatatag. pahula natin, yung mga yung trivia natin na ganyan. Yes. Maraming salamat sa inyo. Okay. Ang episode po natin ngayon ay medyo malupit. seryoso. Oo, Yes. seryoso Medyo kasi malupit. I think lahat tayo, Yes. dumaan na tayo sa ganitong phase at nangyari na sa atin to. Relatable siya kasi everyday merong nangyayaring ganito. Ever since, I think simula Yes. pagkabata pa lang, Meron na tayo. nangyayari na to sa atin. Yes. Oo, hanggang sa, syempre, nung lumaki na tayo, ganun pa din, mas nagiging malaking bagay na siya. Oo, mas malalim. Oo, kaya medyo seryoso itong usapan. Oo. Ang title po ng topic ngayon, episode ngayon ay Jake Serious. Jake Serious. Dahil serious ito, Jake serious. Hindi, ang title lang ating episode ngayon ay Sikretong Malupit. Yan, malupit. Sikreto. So, pag-uusapan natin is all about secrets. Yung mga sikreto na yan. Ano nga ba yung sikreto? Or secret? Bakit ba nagkakaroon ang isang tao ng sikreto? Ano yung epekto nito sa atin kung nagtatago tayo nito, kung meron tayo nito? Paano natin tinatago? Ano ba yung mga bagay na ginagawa natin para hindi lumabas yung sikreto natin? Yes. At obviously, yung ating conclusion, tama ba or mali na magkaroon ang isang tao ng sikreto? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayon. Sa topic po for today ay hindi po ako makikisali. Dahil ayoko pong ma-incriminate ang sarili ko. Sa ganun, libo-libo po ang sikreto ko. Ay nako Dong, siya lang talaga ang magsalita. Oy, grabe today. siya! So, guilty as charged, may mga sikreto talaga tayo. Of course! Sa tingin mo, kailan ka nag-umpisa nagkaroon ng sikreto? Simula nung pagkapanganak ko sa una kong... So, bata ka pa Bata pa lang, may sikreto na ako. Kahit ako Siyempre. rin, bata pa rin ako. May mga Siyempre. sikreto. Mamaya pag-usapan natin yung kung ano yung mga sikreto natin na yan. Yes. So, first of all, ano ba yung sikreto? Ano ba yung word na secret or sikreto? Secret kasi, ito ay from the root word seek. Hindi nag-research. Ako for me, sikreto is yung mga bagay na hindi mo gustong malaman ng ibang tao. Yes, yun na yun, exactly. Yung mga bagay na ikaw lang dapat ang nakakalam. Or, meron kang trusted person na nakakalam. Kasi, meron din namang may family secret, di ba? Kunyari, anak sa labas si ganito, pero hindi pwedeng malaman ng ibang tao. So, Yes. ganun, may family. Pero ikaw, meron ka rin mga personal secrets. Yes. Or May dark secrets. dark secrets. Or yung mga white lies natin sinasabi. Yes. Yung mga okay lang na mga sikreto. Ganyan. Di ba? Yes. So, marami ding uri ng mga sikreto. So, yun nga, yung feeling ko yung secret is yung mga bagay na hindi pwedeng malaman ng ng iba. Kasi,
merong consequences kapag ka nalaman nila. Ikaw lang. Oo. As much as possible, ikaw lang sana. Oo. Kaya mo yan tinatago. As in, sinasabi nga nila, binabaon sa limot. Kinakalimutan mo yan na kasi pag blur, sabi mo yan sa ibang tao, may consequences. May mangyayari. Diba? Yes, pag nilabas mo yan, nilabas mo sa publiko. Ito ang mga niya. Diba? So, yung mga sikreto mo, heavy ba siya? Yes. Talaga? Madami akong mga heavy secrets. Na ikaw lang nakakaalam hanggang ngayon? Yes. Yung mga in-scam ko. Scammer talaga siya. Hindi mo totoo yun. Ako, nung bata ako, mga sikreto ko naman yung mga lang, yung normal, yung mga tinatago yung test paper, gano'n. Yun. Pero I think yung pinakamabigat ko na secret is yung secret ko pa rin hanggang ngayon. Pero yung secret ko hanggang ngayon, hindi pa rin nabubulgar. Hindi, yung secret ko hanggang ngayon, may mga tao na nakakaalam, may mga tao na hindi nakakaalam. So, yun yung mo. Yun lang yung aking I think yun yung pinakamalaking sikreto na pinanghahawakan ko ngayon. Hindi naman siya secret kasi what you see is what you get sa akin eh. So, for me, to get it out from me, isa siyang mas seryosong usapan. Yun yung pinapangalagaan niyang maselan na... Kasi seryosong usapan yun eh. And I have reasons kung bakit ko siya tinatago or ba't ko hindi sinasabi. Hindi ko pinangangalandakan. Hindi ako yung parang, ganito, ganyan. Hindi ganun. So talagang as much as possible, I keep it a private na matter. Sa ako lang. Yes. Or sa mga tao na alam kong makakaintindi sa akin at walang judgment. Yes. Yung gano'n. Sabihin na natin na pag sinabi mong sikreto, ito yung mga confidential files. Alam ko confidential files. Files. Government issue. Na for you lang. Ikaw lang ang mag-open. Ikaw lang ang para magbasa nung mga files. Or meron naman ako sinasabihan eh. Like kayo or like yung ibang family members. Pero yung iba, hindi ko pa siya talaga totally masiwalat lahat-lahat. Kasi talagang I fear for, yun na nga, mamaya pag-usapan natin kung bakit nagkakaroon ng sikreto. Yes. Mostly yung mga secrets ba, is yung mga pagkakamali natin. Hindi naman not necessarily. Not necessarily. Ito kasi mga sikreto ito yung parang tinatawag na kahihiyan. Yung gano'n. Diba? Ito kasi yung nagdala ng dungis sa sa pagkatao mo. Kasi kung tinatago mo to para hindi madungisan yung pangalan mo. Sa pangalan mo yan, magkakamark ka eh. Kaya parang mamamark ka ng mga tao eh. Ang dami kong mga ganyan na mga... So bakit nga ba nagkakaroon ng secrets ang mga tao? Nagkakaroon ng secret ang mga tao kasi unang-una, hindi ka naman proud dun sa ginawa mo na yon. Hindi ka talaga totally proud. Kaya lang, nangyari na eh. Hindi tayo pwede laging bumalik sa past. Tapos na eh, nangyari na eh. Nandun na lang ikaw para magsisi. Kasi, ba't ko to ginawa? Doon kasi laging ba't ko to ginawa? So, magiging sikreto na yun. Kasi, hindi ko pwedeng sabihin to sa mga pamilya ko. Baka itakwil nila ako. Fear of rejection. Diba? Yes, number one. Diba? Fear of rejection. Kasi, pagka sinabi mo na to, ba't mo yung ginawa? Tanga ka ba? Diba? Yung parang ganun. Papagalitan ka talaga. Yes. Or itatakwil. Itatakwil ka. Ganon din sa mga kaibigan. Yes. Pagka sinabi mo na itong sikreto na to, may kasalanan ako sa inyo, ganito ginawa ko, ganyan. Hindi sila makakapaniwala eh, nagawa mo yun. Diba? Ba't mo may yun mga nagawa? ibang friends diba? na gano'n. Yes. Ba't mo yun nagawa sa akin? Hindi ko inaasahan na gagawin mo yun sa akin. Yes. Diba? Dahil nagawa mo nga yun, wala na. Sira na. Kasi doon ka natatakot eh. Magkakalamat yung relasyon. Yes. Ako yan, rin yan. Fear of rejection, personally, that's yung akin, yung reason ko. And fear of judgment. Yun na nga, kasi sinabi na natin kanina, yun nga, baka madungisan ng pangalan, or alam mo yun, may i-judge ka ng other people, na hindi rin maganda yung magiging feedback na makakarating sa'yo.
So talagang parang ikaw, you will do everything to keep it like sa'yo lang. Yes. At saka, number 1 pa, sa society pa naman natin, especially sa mga Pilipino, pag ikaw ang nagkasala, damay yung buong pamilya na yan eh. Sinasabi nila, naku, ganyan yan si ganyan. Magnanakaw si ganito. Magnanakaw yung buong pamilya na yan. Di ba? Damay yan eh. Hindi tayo nabuhay na parang tayo lang eh. Ikaw lang. May magulang, may mga kapatid, may mga pinsan. Ako, wag kang maglalalapit dyan sa mga pamilya na yan. Pamilya na magnanakaw. Gaganunin ka eh. Kaya siyempre, ikaw itatago mo na lang. Ay, hindi ko pwedeng. Totoo. Oo, di ba? Yes. Matatakot ka. Yes. My point. Yung kultura kasi natin iba eh. Talagang nandun talaga na buong-buo yung ano nila eh. Pag ano nila sa lahat na yan, pamilya na yan, magkakadamay na yan. I think tsaka din nasa ano natin, yung kultura natin, yung mga maganyan. Kasi nga, ayaw natin na na-judge dahil napaka-judgmental din talaga ng mga Pilipino. Di ba yung nakikita na lang natin sa mga teleserye, di ba? May anak pala sa labas si ganito, hindi nalaman kasi ayaw ipaalam dahil madudungisan ang pangalan ng pamilya. Yung nabuntis ng maaga. Dadalhin sa probinsya or sa abroad. Diba? Tinatago. Kasi, tinatago. Kasi yung mga hindi pwedeng sabihin, hindi pwedeng malaman. Masisira ang buong pamilya, masisira ang business. Yung political career. Diba? Per example. Kung kilala kang tao sa barrio ninyo, ganyan. Yes. Kunyari, barangay chairman. Kahit na start pa lang barangay chairman. Mayos kayo Walang mag-aadik-adik sa inyo Tatakbo akong chairman sa darating na election. Totoo. Sa trabaho, nagkakaroon ng mga sikreto. Sa trabaho naman, ang magiging sikreto niyan, pag sa trabaho, yung ka sa boss mo, kunyari may konti kang kinupit or something, di ba? Yun ang magiging sikreto mo niyan eh. Or yung may mga inuwi kang supplies, or mga, di ba? yung mga marites na mga chismis. Uy, si ganito, lumabas sila. Lumabas sila ni boss, lumabas sila ni ganito. Di ba? Mga ganun sikreto. Ganun ang mga sikreto. Or kaya yung mga sikreto mo na, huy, nakita ko si ganito na nagde-date sila. Ganyan. Yes. So, di ba may asawa yan? Naghiwalay na pala sila. May mga ganun. Yan, di ba? Yun ang mga sikreto. Minsan, may mga kasamahan, hindi din talaga maano yung mga bibig. Sinasabi. Or minsan, sa trabaho naman, yung mga nakikita mo na hindi nagtatrabaho ng maayos. Yun. Diba? Minsan, dahil nga hindi mo rin ma-report kasi syempre, lalo na sa atin kasi, diba? Kasi yung mga Pilipino tayo. Medyo, pag na-report mo sila, kawawa ka naman, baka tanggalan ka ng permit. Yes. Ikaw, tago mo na lang sikreto. Tago mo na lang sikreto. Mga ganun sikreto. Walang ID yan si ganito eh. Or mga ganyan, walang ID. Diba? Ilang taon na yung nag-i-stay dito nung walang ID. Ganyan. Mga ganun sikreto. Pero yun talagang very sensitive. Kaya pinanghahawakan mo kasi ang kakalabasan nun, police, ganyan na eh. May masasaktan. Law, ganyan na eh. Kasi nag-break ka na ng law eh. Yun talaga dapat maselan. Hinahawakan mo lang sa sarili mo lang. Kunyari, bawal ang part-time, nagpa-part-time ka. Diba? Sa atin. Bawal ang part-time, nagpa-part-time ka. Huwag mo nang magkalat. Huwag mo nang ituro. Doon ako nagpa-part-time ako sa bahay na yung puti. Diba? Totoo. Kasi talagang pag-iingatan mo yan. Kasi talaga may mga tao ngayon na talagang pag nalaman nila, syempre dito po kasi, pagka nagsumbong ka, may makukuha ka eh. So talagang may may magsusumbong at magsusumbong sa'yo. Diba? Kaya talagang ingat-ingat. Totoo. Kunyari naman, ganito naman ang sitwasyon ng Pinoy. Nakuha ko yung asawa ko dahil dito, ganyan-ganyan. Isarilingin nyo na lang po kung paano nyo ginawa lahat-lahat yun. Diba? Maliban na lang kung talagang close kayo ng mga kaibigan nyo. Pero kung alam nyo may ginawa kayong mga palusot dyan on the side, may mga side hustle dyan, huwag nyo na pong sabihin.
Kasi kayo nang nag-ano sa sarili nyo. Parang ano mo yung sarili mo, ano ba yun? Pinagkanulo. Pinagkanulo. Yan, yung tama. sarili mo, gano'n. Diba? Lalim, diba? Nahihirapan kasi si Bes magtagalog kasi English speaking talaga. Ay, grabe ka, hindi naman. Mother tongue nito English. So, yun na, pag-usapan natin yung mga reasons kung bakit. Yeah. Ano naman yung mga epekto nung pag nagtatago ka ng sekreto? Ang epekto ng pag nagtatago ka ng sikreto, nahihirapan ka din matulog sa gabi. Yes! Kasi, ikaw ay aligaga na kakaisip na parang, paano ko ba ito sasabihin sa kanya nang bababae yung asawa niya. Diba? Kasi, ang hirap nun itago, sa totoo lang. Ino-owe nyo din po sa mga taong nagtatago ng sikreto ninyo, yung mga peace. Yung peace na nagkakaroon kayo ngayon. Kasi inown nyo yan sa kanila. Kasi at least, hanggang tinatago nila yan, safe kayo. Oo. Diba? Safe kayo. Meron pa ako kilala nagtago ng sekreto. Sumabog yung kotse. Diba? Hindi ko napapangalanan. Ay, naku, hindi na ako mag-say dito dong. Talagang... Hindi ko naman pinangalanan. Diba? Pero sumabog talaga yung kotse niya. So, kasi nasira talaga. Kasi talagang, ang bigat na bagay na nagtatago ka ng something na ayaw mong malaman ng iba. Dahil alam mo yung consequences. So, ikaw, you will do everything to keep that. Pero ang laki-laki nung burden. Yes. Talagang mas stress ka, anxious yes. ka, yung time na pag may nakaalam konti na, uy, bakit parang may nakahalata sa'yo? Bakit ganito yung actions niya? Yes. Siyempre, ikaw magpapanik ka, di ba? Or talagang, you will try harder to bury yung secret mo talaga. So talagang ikaw, mawawala ka sa ano mo. Yun na nga sinabi mo, kulang ka sa tulog, yun. wala kang peace of mind. Kasi ikaw, hindi nadala mo yun. At saka parang, alam mo yun, to keep it a secret na, uy, may makakita sa akin. Yan, totoo. Parang, uy, yung baka. Meron kang parang laging guard na parang, uy, ano ba, hindi ako. Yung ganong feeling, hindi maganda. Parang, simple lang. Ikaw nga, pag umuutot ka, di ba, sa trabaho, ayaw mong madidinig. So, gaganyan ka muna sandali lang, nauutot ako. Di ba, parang, hindi naman yan sikreto, ha? Kung tutuusin mo, hindi yan mabigat. Pero mabigat na yung tiyan mo, Gusto mo nang ilabas. Alam mong malaman ng iba na ikaw yung umutot? Yung pa. Tapos, the more na inaano mo yung utot, nabunta na sa utot. The more na, malakas yung tunog. The more na kinikip mo yan na, sana, gano'n lang, gano'n lang, bigla siyang brrrr, gano'n. Kunwari, umubo ka pa. Sasabay, ay, gawain po niya. Ay, sa bahay wala kang pakialam. Pero sa labas, syempre, sa public area, syempre, or lalabas ka naman, syempre, or lalayo ka. Pero, yun nga, inaano natin, hinahalin tulad natin yun. Sa mga, yung real life situations na talagang malalaking sikreto. Talagang, ako personally speaking, ever since na talagang nagkaroon ako ng mga sikreto, yung itong sikreto ko na to, na ever since noon pa, talagang hindi ka palagay. Although ngayon, much better na ako kasi I found my peace with it. Yeah. And talagang, it has been yung talagang mahirap na journey talaga na pinagdaanan mo. May support kayo? May support na. Yung group. And somehow, at least for me, better na yung kinalalagyan ko. Hindi kagaya nung dati na talagang, alam mo yun, ayaw ko talaga ng may nakakaalam or gano'n. But for me now, talaga parang okay lang, gano'n. Pero yung siyempre, yung sa family members ko, talagang kailangan, it's a serious conversation talaga for me. Pero yung iba, hayaan mo na, gano'n. Kasi talagang it's perspective din yan. Kasi kung ikaw wala kang pakialam sa judgment ng ibang tao, okay lang. Diba? Yes. Parang sa'yo, kung nabubuhay kang very liberal ka. Na parang ikaw naman, wala kang tinatapakan tao, wala kang sinasaktan or something. At nandiyan yung sekreto mo parang nalalaman na ng ibang tao.
so what? So what? Ganun na lang. Totoo. Pero, minsan naman kasi, ang nagiging epekto sa atin ng pagtatago ng secret, ayaw na tuloy nating makisalamuha sa iba. Diba? Yes. Ina-isolate natin yung sarili natin. Yes, kasi nga, nangyayari yun. Meron kang iniiwasan eh. Ayokong makita si ganito. Baka kasi pag nagkita kami, may masabi ako. Diba? Ganon. Ayoko nang umattend sa party kasi alam na lang lahat na ganito nagpegi ako ng ganito or nagnakaw ako ng something sa opisina. Uy, wala ako kasi Matawa lang ako. Tapos, di ba? Ayaw mo na lang, ina-isolate mo na lang yung sarili mo. Sorry po. Sorry na lang. Na naman. Diba? Kasi ikaw din ang nahihirapan. Yung dinadala mo yung bigat. Diba? Sa dami-dami ng mga sikreto sa mundo. Diba? Natatawa ako kasi mga kaibigan natin. May mga sikreto silang sinasabi. Tapos ikaw, alam mo yun, dumating na ba kayo sa point na sinabihan kayo ng kaibigan nyo ng sikreto? Sabi? Tapos, hindi nyo masabi, di ba? Na kayo rin nagdadala. Yes. Na kapag dumating kayo sa mga point na ganito, maalala nyo, matatawa na lang talaga kayo. At saka, bakit ka natatawa? Kasi, hindi mo pa rin pwedeng sabihin up to this day. Di ba? Kung tutusin, ang tagal na nakalipas na. Kasi, di ba? Okay na sana eh. Wala na sa, taon na yung lumipas, bes, kalimutan mo na yun. Ganyan. Kaya lang hindi. Pag naalala mo pa rin kasi talaga, no? Andun pa din. Parang pag naalala mo, bakit bakit lang ako dumaan sa face na gano'n? Ikaw, ayan ang pagiging marites talaga, number 1. Second, yung tanong mo sa bakit mo, yan ang chika dyan, yung mga ganyan. Papasukin na muna natin yung number 1 marites. Number 1 marites? Nadadamay kami. Ayan. Di mo epekto ng pagtatago ng sikreto. Diba? Kasi magbabounce talaga sa'yo yun. Totoo. Nahihirapan at mahihirapan. Saka yun sinasabi mo, di ba? Kahit na matagal na nangyari, wala pong sikretong hindi nabubunya. Yes, that's yun ang sinasabi na, kahit matagal na yan, may mga tinan mo, nakalimutan mo na nga, yung ginawa mo na, di ba? May mga sikreto pa rin talaga na babalik at babalik sa'yo. Iba din naman yung mga sikreto na napakasela, na hinahunt ka talaga. Iba Nahinahunt ka talaga. Bakit ka hinahunt? Kasi kailangan ng closure. Oo. Ito naman yung mga sikreto na kailangan talagang, harapin. At i-confront. Hindi mo talaga pwedeng itago. Hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng lumis ng lumis. Oo, totoo. Kasi ihahan ka talaga forever. Ito yung mga for life na secrets na talagang, matter of, na talaga sa'yo. Buhay mo na, or buhay ng pamilya mo, ibang tao. Yun na. Yun talaga, ihahan ka talaga nun eh. Kaya anong gagawin mo na lang? Magdadasal ka na lang ng magdadasal. Diba? Iyaano mo na lang, pagpasasuggest mo muna. Pero, babalik pa din. Babalik talaga. Kasi, talaga naman. Hindi mo binigyan ng closure eh. Talagang babalik at babalik sa'yo. Once na hindi ka pa nagkaroon ng closure, wala. Totoo. Babalik at babalik yan. So, paano natin tinatago ang mga sikreto? Anong mga ways na ginawa mo para matago mo yung mga sikreto mo? Nilalagyan ko ng tape yung bibig ko. Literal. Kasi bibig ko naman yung pahamak eh. Nilagyan ko ng tape. Pero kunyari, nagtago ka ng jowa kay Mama Len. Yes. Paano mo tinago? Paano anong ginawa mo para matago mo yung sikreto? Nandito siya sa likod ko. Nandito ko lang sa likod ko. Kasi di ba nung tayo, di ba? Pinag-usapan natin yung, bawal magka-jowa, yung mga ganyan. Yes. Diba? Nakikipagkita ako. Palihim talaga. Tapos, although alam na yun ng magulang mo, syempre ginagabi ka. Which is hindi ka naman sana ginagabi. At saka, isa pang gawain ko nawawala ako bigla sa bahay. Alam mo, bakit ako nawawala sa bahay? Bigla na lang po.
Nawala na naman ate mo. Alas 11 na naman uuwi yun. Hindi gano'n. Oo. Alam mo bakit po ako nawawala? Kasi siyempre bagets ka pa nun eh. Napaka, mo pa talaga, mapusok. Talaga, oo. Kasi iniikutan ko yan, jowa ko na yan. Iikutan ko yan, mapapansin ako sa kanto. Oo, talagang gawain ko yan. Minado diba? Ganun, bigla akong, nawala na naman si Maricar, ganyan. Kasi yun na, rampa na. Rampa talaga? Sa amin hindi pwede. Magpapapansin na ako. Kasi si mama ko, parang pareho tayo, stricto siya. Kaya lang sa amin kasi more stricto talaga. Kaya sa akin, talagang, todo tago ka talaga, talagang yung cellphone mo laging nasa sayo or ipagka may password ganyan. Buti na lang hindi mapakialamin si mama. Hindi naman ibig sabihin na nawawala ako sa bahay, hindi ako hinahanap. Pinapagalitan po ako, lagi po ako pinapagalitan kasi bigla nga akong umaalis eh. Ang lang po kasi sa barangay namin, so sobrang kilala yung pamilya namin, hindi ka naman gagalawin. Awa ng Diyos. Kasi safe, ay po ulit yan, hindi, wag yan. Wag, ganyan. Kasi sobrang dikit-dikit lang po yung magkakamag-anak doon. Napakadali kong sumigaw para, di ba, just talagang tulong. Tapos nandiyan na. Tapos kilala kasi, kilala kahit yung mga kasusunod ng barangay. So, kilala siya. So, ako, panatag ako. Sa ng baluarte ko yun eh. Alam ko na. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ako hinahanap pa. Hindi naman. Kahit sino naman po kung ganong edad. Of course, syempre. Bigla ka na lang nawala. At pagka umuwi ako, pagagalitan ako. Yun. Ganyan yung mga simpleng sikreto lang naman na gawain ko na alam kong siyempre magpapasaya sa akin din, kaya ginagawa mo. Tatago mo talaga. Pero tinatago mo na lang kasi siyempre, ay naku, malandi ang anak ni ganyan. Kasi ako rin lalabas kami sa ibang lugar. Mabuti na lang si mama nasa bahay lang, hindi siya lumalabas. So, makakarating talaga ako kung saan, ganyan. Talagang itatago mo talaga, you will do everything. Or talagang hindi ka magsasalita, kahit you will choose kung kanino mo lang sasabihin. Or kanino ka lang mag-act out in a certain way. Ganyan. Kasi, syempre, pagdating mo sa labas, bakit parang ganito siya, parang ganyan siya, gano'n. Sa totoo lang, lahat naman po ng mga sinisikreto natin as kabataan or kahit ngayon malaki na tayo, isa lang naman talaga ang pinapangalagaan natin tayong lahat. Sa tingin ko, ang madurog yung puso ng mga magulang natin. Alam mo yun, sa sakit. Kasi bakit mo to nagawa? Yun ang yun ang pinaka number one question. Bakit mo to nagawa? Kailan mo pa to tinatago? Yan. Yan ang mga dyan eh. Kailan ka pa natutong magsikreto? Hindi na pala okay. Tinago mo pa. Wala tuloy naging solusyon lalo. Diba? Yun po yung mga talagang kasi degrading kapag magulang mo na yung nasaktan mo eh. Kasi nasa culture natin yan. Diba dati nung bata tayo, na kapag ikaw nagsabi ka ng alam mo na mali, talagang alam mo na may kaparusahan. May palo di ba? Na talagang may punishment. So ikaw, parang I think it's a normal reaction na talagang hindi ko muna sasabihin kasi ayaw ko ng parusa eh. Ilihim diba? mo na. So hanggang sa tumagal, diba? Na talagang parang pag nakarating sa nanay mo o sa tatay mo, bakit hindi mo sinabi noon pa? Gano'n, mga gano'n. Diba? Kaya nga nabubuntis biglaan ng mga babae, mga dalaga noon. Noon, kahit naman hanggang ngayon. Kasi tinatago. Tinago ng tinago. Nakikipagkita na pala sa ganito. Tinago ng tinago. Maswerte lang po ako, hindi ako nabuntis kagad noon. Kahit nagtago siya na nagtago. Pero kung nakalusot siguro yung isang similya na, boom. Wala na, durog ang pagkatao ko. Lagot. Yes. Pero totoo, kasi talaga sa atin talaga, lumaki tayo ng ganyan eh. Takot tayo sa punishment. Takot. Ever since talaga. Kaya talagang, mas gusto pa natin itago kaysa maparusahan. Yes. Or kaysa to deal with it. Yes. No. Pero, I think ngayon na lumaki na tayo, I think we learned some lessons na din na parang it's better to deal with it
than to, to dwell dun sa sekreto na matagal. stress ka pa. Ano ka pa, igat mo anxious na. ka pa. Ngayon, tapusin mo na. Kasi talagang malalaman, matututunan mo yung paglaki mo pag nag-mature ka na. Exactly. Yan, so, conclusion na. Ay, ang bilis naman matapos. Ang dami ko pang sikreto. PM is the key. Tama ba or mali ba na magtago ng sikreto ang isang tao? Para sa akin, kung pamilya at saka yung mga talagang taong malalapit sa'yo, napakaselan ng mga bagay na tinatago nila, ingatan mo. Pakaingatan mo. Hindi tama sa ganang masakit sa dibdib, masakit sa isip, ikaw ang magdadala. Para patuloy mong pagdaanan yung ganong sitwasyon. Pero, tignan po natin kung gaano katindi ang magiging kakalabasan netong sikreto na to pag nilabas mo siya. Pag in-out mo siya sa public. Isipin po muna natin ng napakadaming like 10,000 na ulit. 10,000. Lalo na sa social media. Bago ka di ba? Think before you click. Kaya nga bago ka kasi nandun na yung magiging consequence. Totoo. Pagkatapos mong Ako din, tama. Depende sa sitwasyon. Kasi may mga sikreto naman na talagang napaka-sensitive. Na talagang kung pwedeng itago, itatago. Na pag nakalabas, maraming buhay ang masisira, marami kang masasaktan, maraming masamang maidudulot sa ibang tao. Pero may mga sikreto na talagang dapat sabihin sa iba na hindi dapat tinatago. Kasi kapag tinago mo siya, mas may masasaktan. Yun. Diba? Tama yun. Nasa sitwasyon yan. Case-to-case basis. Case-to-case basis. Yes, kasi kung ang sikreto mo, pag tinago mo, mas maraming maghihil or mas maraming maiingatan. In the sense na hindi maiingatan yung image nila or hindi dahil gumagawa sila ng illegal kundi dahil kapag inilabas mo yon, mas masasaktan sila or minsan worse, baka may mangyari. Physically, may mangyari. May mangyayari talaga. Pero kung ang sikreto na tinatago mo or ng isang tao, kunyari kagaya nung nag-cheat, yung ganyan, na in the end, ang consequence niya, mas may masasaktan ng mga tao. Yun talagang dapat. Labas mo na. You deal with it. Yes. Yun ang kaibahan sa akin. Yan. So, hindi sa tama o mali, pero nasa sitwasyon, nasa sa tao. Totoo. Kung may mas masasaktan, na dahil tinatago mo yan, you have to deal with it. Yes. Yung consequences niya, kung kaya mo namang harapin, be mature enough to deal with it. Kung may masasaktan, mali na itago siya. Ngayon, kung depende, kung paano mo siya, yung itatakel, kumbaga, nasa sayo na yun. Diba? Itatakel mo ba siya ng paggalit ka or masaya ka, kausapin mo lang ng maayos, diba? Nasa sayo na yun. Diba? Kasi nandun yung magiging outcome nun Malalaman mo yung outcome pagka ginawa mo na yun. Diba? Sa akin naman, kung sino lang yung involved. Yes. Diba? Kung ang sikreto mo is, for example, hindi ko naman you know someone is cheating or ganyan. Kung sino lang yung involved, then yun lang yung i-include mo. Yes. Huwag ka na mag-include na iba pa na, huy, alam mo ba si ganito, ganyan. Hirapan na ako itago. Hindi na yung ganon, diba? Hindi na yung sikreto. Diba? Chismis na yun. Yun na yun. Yun yung sinasabi ko na, kung sino lang yung involved, yun lang dapat. Yes. Wag mo nang ikalat sa iba na, or ipangalandakan na, ito yung sikreto ko, ito yung sikreto ni ganito, ganyan. Exactly. At saka doon sa pinagkakatiwalaan mo talaga. Doon sa pinagkakatiwalaan. Totoo. If you want some advice, doon talaga sa pinagkakatiwalaan mo. Hindi kasi may mga tao na hihingi ka ng advice, pero yung pala nakikichismis lang. Totoo. So talagang dapat mag-iingat tayo sa mga. And yun nga, I will add to yung sa mga sinabi mo na, kung kailangan yung i-deal yung sikreto na yun, deal with it maturely. Na parang pag-usapan nyo ng maayos, talagang spend time with it. Hindi naman ibig sabihin na
usapan ng isang beses tapos na. Ano nyo, ikalat ninyo. Talagang dapat ayusin. Ang usapan. Di ba nga, sinasabi natin lahat ng, lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Talagang dapat pag-usapan. Strive ninyo na or kung nag-aalangan po kayo na magsabi sa mga kamag-anak or kapamilya or kaibigan, meron pong mga counselors, di ba? Yes, may parish priest, di ba? Talagang mag-advise na pwedeng mag-advise sa'yo. Or the doctors. Yung mga therapists. Yun lang. Yun lang. Therapist. Yun lang. Professionals. Kung gusto nyo na professional level na siya, doon po kayo yes, I agree. Advice. I agree. Kung talagang mabigat yung sikreto. Kasi kung hindi talaga pwedeng sabihin sa ordinary lang na tao okay. Yun nga, prayer, di ba? Yes. Yung sinasabi mo, prayer talaga number 1. Talagang, i-lift nyo na lahat. Alam naman ni God yan Yes. Lahat naman ng sikreto alam ni God di ba? Kahit magtago ka pa sa pinakamakapal na kumot, sabi nga nila. Kahit magtago mo ka pa sa pinakailalim ng mundo, alam na alam niya. So talagang ikaw nang magdi-deal dyan. May mga sikreto dyan, magsabi lang kayo sa amin. Bitin ako! Ang dami kong pagsasabihin. Ang dami ka pang sikretong gustong ibulgan. Yung mga sikreto na sinabi namin kanina, hindi na namin pangangalanan. So, PM is lucky, 5 euros. Pero yung sa akin po, totoo po yung mga nangyayari yun. Kahit yung sa akin. Pero nakalipas na po. Kahit naman yun sa akin. So, yung akin naman kasi, hindi ko naman pwede sabihin. Pass na yun. In live pero hanggang ngayon may sikreto pa din ako. Ano? Hindi ko pwede sabihin kasi si mama. Pagkatapos nito, gagawin ko siya. Alam mo na. PM mo lang ako, mama. Ayan, maraming salamat po sa mga nakinig at naki-tune in sa mga sikreto natin. Yes! Sana po ay nabigyan namin kayo ng konting aliw. Yes, and may mga natutunan. Yes. Yung may mga timely na may dinadalang sikreto, ganyan. Sana po ay nakarelate din kayo. Alam nyo naman, alam kong malalaki na kayo, kayang-kaya nyo nang mag-handle ng mga sikreto. Lalo na pag ito ay sikretong malupit. Malupit. Yes! Malupit! Maraming salamat po at lagi natin tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Bye! Have a weekend! Pag magtago ng sikretong malupit. Madami pa rin ako.